ko talaga yung camera ko. Eh, busy ka sa Costco. So, nandito ako sa Costco. Bibili ako ng I'm gonna buy something. Here. Ganito ka busy pag holiday. Thanksgiving kasi dito. So, titingin ako ng cheese. Oh, I have this pay. Meron pa ako yung sa bahay. Good thing bumili na ako. Doon sa maliit na store. Kasi pag dito, balki-balki ang cheese. So, mahal. Alam mo, makakamura siya. Pero, kung tutuusan, mahal. Kasi, marami. Eh, hindi mo naman kailangan ganun karami. Dapat pala dito ako bumili ng ng shrimp. Nagkuha ako ng garlic shrimp. Ang daming 30 guys, ayun. Nakita niyo ang daming 30. May hinahanap ako yung salmon. Salmon. Dito ka busy pag maaga ako. As super aga ngayon. Pinunahan ko na sila bago mag-try si mamaya. Wala lang ang parking. Pag wala ng parking sa gusto ako ditong bilhin eh. Nasaan siya? Bakit wala siya? Nasaan na yun? Hinahanap ako. Hinahanap ako na ito yun. Ay, naku guys, sana meron. Yun lang ang pinunta ko dito. Tsaka bumili ako ng steak. Kasi si Litalo, steak ang sa kanya. Ayaw niya ng turkey. Ang turkey ay sa amin ng mag-asawa. Nakabili na ako ng mga gulay. Kung dito ko yung binila, ang dami-dami, diba? Nakahanap po yung smoked salmon. Ito guys, ito, masarap to. Yes. Ito. Yeah. Nalaglag. Mamaya try. After lunch na. Sobrang busy dito. Kung alam niyo ba. Hindi ko alam kung gusto ito ng anak ko. Kaya lang ayaw niya ng mimix. Mura eh. Ako gusto niya lunch. Kaya nakakuha na ako nung gusto ko. And then, hanap pa tayo ng iba. Yun lang naman ang kailangan ko ito. Mas yung mga ready-made nila din dito. Yung katulad nyo. Saka salad. Kaya magro-roasted salad kami. Simple lang. Wala kaming matamis ngayong Thanksgiving. Hindi kami we're not gonna have a big turkey roasted roasted mga ready-made mac and cheese sasalang pati itong shrimp ang cocktail ito lang yung hinahanap ako hanap-hanap pa tayo ito masarap yung roasted chicken nila ayan yung mga luto na may rib eye na luto na ito lang may hinahanap dito maaga pa guys pero puno na ito yung turkey 99 cents lang 99 cents lang ang turkey. Ayan, mahal ang turkey sa Amerika. Ang lalaki naman yung turkey namin maliit lang dahil pato lang naman kami. Si Ineng hahabol siya kaya lang pero sa kanya kaya nga ito yung steak ang steak o nakita ko hindi ko lang kung itong kukunin ko dito lang
Di ba? Kaya. Kasi ayaw naman matusunod. Ano lang kaya? Dito New York State lang. Ganda naman siya. Mahal naman. Meron yung sakay. At sa katabi ko. Kasi. Dito lang. Dito lang tayo. Kasi di pa ako nakapunta. Tapos sa mga design. Mga design dito. Ayun, ito masarap yung mas dito yung kung dilaw. So kaya this time, parehas kami yung bulok up. Saya, hindi ko masyadong pinapal. Hindi ko masyadong bilhin na pinapal. Hindi natin, hindi ko na ako. Ito yung gagawin ng karton, iwan ng karton. Bakit sisip? Gusto magsawa kayo panting tayo. Sabi ko lang dito. Katabi ko, kasi meron ako itong ay mapa. Meron ako ng blueberry. Hindi ko rin isang araw. Ito lang kailangan ko. At may makakisal ko. Kung nakainog mo mahina guys, ano ko. Apple pie. Apple pie. Ano lang kayo? Ano lang. Ito ako magkano. Kaya hindi siya. Sila lagi po kain. Hindi sila nakakamit. Pero di sila nakakamit. Ayun, yung iba ko siya kaya nakabili na ako. So, nakabili ako bumili pala. Tapos nabili ko sa ako rin. Kaya na siya. Ito yung taste na nakabili. Can I try? Yeah, you can try it. There's 4 different flavors here, so make sure you know which one you want. What is this one? That one is your everything. Oh. Thank you. Pigeon sauce, pigeon sauce. You can try it if you like it. Take some home. Pigeon sauce. What is this? That is chipotle. The chipotle. You can put a little sauce that you put in the burritos and tacos. That's very good. Very common. That is the pesto. It's very good. All of them are very good sauces. Go ahead and try. Guys. Ang bibiling ko kasi nagkaroon na yung bibiling salmo ngayon. Ito ko pala kumili. Yes. Ang lamig. Ano sa flower ko? Ito ko naman sa kanila. Ang flower ko. Ang bibiling ko. Ang bibiling ko. Tigil na kausan. Yak lang sa ito ko ay. Wala siyang kape. Hindi ko kasi ko ng kape. Kasi nakakita ko na ako. Makakalapit kayo. Alam mo kung ganda lang. Sa bawang kapit sa cake. Ilang ito yung kape dito. Wala ko ganda dito. Sige na guys. Bili na ako ng isang slice ng pizza cake. Breakfast. Ayan. Ito. Ito ko po. Mga piso na ito. So, wala sila dito na. Ito po. How are you? Okay, ganyan lang. So, bili ko dito yung dollar, yung pizza dollar, yung $100. Tapos yung pizza $1.99 ang isang slice. Malaki na yun. Tapos bili ko kaya lang. Hindi ko na mahal ng kasi. Thank you. Ayan lang. Tapos dito nagpipwede ko mabasa. Walang sito. Tapos yung receipt ko. Hawak ko lang. Kung hindi ko alam makakalala ng bibig nila. So, check yung receipt. Mamaya kayo sinabi ko. Puro ko yung ko sa side. Pag ito ko sa pinag pag yung mga nagulog nila, kasi ito ko, kasi ano yan, ito lang yung nag-stay ko, kasi yan, tapos ito yung nag-stay ko. Ay naku guys, so anong oras na ngayon? 9:30 na hindi pa ako nakakauwi kasi nag-grocery na ako kasi mamaya alam ko busy ang store down kaya bukas ay Thanksgiving na so everybody they are on the buying for dinner for tomorrow. Tapos maraming hindi. Ako, todo yung pamilya ko.
akala ko yung boss ko. So ba, para fighter na pala ang boss ko. Ang mukha niya kasi. So anyway, uuwi na ako finally. Yes, nabili ko na ang dapat kong bilhin. Uuwi na at ano. Ano, mamalit yung tour. Kasi dapat 24 hours mamalit yung tour. Yes, siya. Tapos, at na ko ano yung process sa na. Yes. Sabi na email. Pwede mo na ako mag-order mamaya pag kaya lang, ano bang kaya. Super, i-save na tayo sa kanila. Mamaya mga 2 oras na counter ka. So, yun ako na siya. Sabi ko, sabi ko first. Sabi ako, hindi naman ako. Super, hindi naman mamaya as in, maraming tao. Tapos yung, by the way, yung best na, yung Pilipinas sa kapag marami sila mga freebie or mga promo, yung mga party girl ko. Okay na guys. Basta ako makakapit ako ng oras. After work ako, hindi na kaya. So, may talagang lalo sa mga malapit lang naman sa bahay. Like, 5 minutes away lang kami sa Costco, tsaka sa Sprout. Yung ibang vegetable, sa Sprout ko siya pinili dahil like, kailangan ko lang ng isang zucchini, gano'n. Yung mga ganong vegetable ba, hindi naman kailangan ng marami. Dahil kami na last year, we got ano, restaurant kami. Kaya this time, sa bahay kami, pinag-usapan na namin dalawa ni Carlos sa bahay. Kasi kami na akin. Sa bahay lang kami tatlo. Tapos si Ineng pupunta after work. Kasi may trabaho siya. So late na siya makakarating. Or, that's tomorrow pala. Bukas pala yun. Hindi pala mamaya. Bukas Thursday. This week is okay guys, update na kayo at traffic na rin. Traffic na beautiful. Ang ganda ng ano, ang ganda ng lugar namin, di ba? Doon lang kami sa kabila, sa likod dito sa section na dinadrive ko sa kabilang side. Nandiyan yung mga tindahan. Tapos kami doon lang, straight lang tundaan to. Yup. Straight lang ito daan, makikita niyo na yung ano namin. Tapos sa kabila nito na nila Asian store, ganyan. Gusto ko magluluto ng hipon. Yes, hindi ko alam bakit. Bukas magagawa ko ng butter shrimp. Magagawa ko ng butter shrimp. At saka kaming roasted chicken at roasted vegetable. Tapos ito no, magluluto siya ng konting mashed potato para sa kanya. Yun lang ang ano namin kasi na we're watching our diet. Wala kakapit dinner roll, yung tinapay, wala kapit tinapay, hindi siya gagawa ng tinapay, hindi rin siya wala din kaming I offer, sabi ko, kung gusto mo, bibili ako ng pie. Sabi niya, no, it's okay. Wala din kami pie. Usually, kasi ang Thanksgiving, ang mga pagkain, make sure may turkey ka. Kung wala kang turkey, minsan yung iba kasi, like, some people, they don't have turkey. So, make either turkey or ham. Or pag walang ham, roasted chicken, yung mga ganyan. Or steak, yan. Or minsan, seafood. Basta something mapapagsaluhan nyo. Tapos, ayun na, yung tinilahin. Hindi ko alam kung bibili kami dito ng Christmas tree na fresh. Parang gusto ko ng fresh kasi mabango sa bahay pag nagbukas ka ng bahay mo. Ang bango-bango niya. So, dyan bibili ng fresh. Kung ayaw mo. Bumili dyan. May mga ganyan na. Yung dati binibilan namin, yung dati binitirahan namin. Doon talaga kami bumibili. Ngayon, nilagay niya ng mga kondo-kondo yung ano, yung lot. Kaya, ayan, wala. Baka sila din to. Baka yung mga yan. And then, anyway, about the handa. Pero, minsan, masarap din pumunta sa Thanksgiving ng mga Pilipino. Kasi ang dami-dami nilang handa. Minsan may lechon. Kasi para tong ano, para siyang get together ng mga pamilya. Yung mga may pasok sa ibang state, uuwi sila, tapos get together sila. Eh malayo na yung bianan namin, nasa Oregon na sila. Eh ayaw nito nang mag-drive. Kaya hindi kami nagplano pupunta rin. So hopefully baka next year. Sasabihin ko pa sana, mag-book kami mag-Thanksgiving sa dati kasi dito sila nakatira malapit sa amin.
So, pagka ganito Thanksgiving, doon kami sa kanila. Pero si Gano talaga, yung asawa ko, i-prepare na sa bahay lang. Parang relax lang. Parang ano lang, alam mo yun. Relax lang kami sa bahay. Kahit late kami kumain kasi kami lang naman. Ganun. So last time, may bisita. Nung dati may bisita kami. Pero tama lang din naman yung handa. Hindi parami. Ayan, inaantok ka ako guys. So yun lang yung pagka yung nagdaan ako ng Thanksgiving. Tapos maraming, dati mga after mag-dinner, mostly nag-i-start at dinner 4 p.m. Up to, let's say, up to 6. Tapos pag after dinner, mga 9 o'clock, bukas na ang mga yung Black Friday na sinasabi nila. Ay naku guys, alam mo ngayon, like sa outlet, sarado sila. Oo. Ang aga pa nila magsasara. Balak namin ni Ining, dadalhin sana namin kayo sa Yaan naman sana kayo sa Thanksgiving. Para kasama namin. Wala lang. Kukunti ang mga yung tablet lang ang bukas. Pagkala sana ko sa ball. Sa outlet. Diba? Masarap yung commercial pagkawin niya. Ay nako guys, dati crazy. Dati yung sumama kami. Sumama ako sa friend ko, pinig up ako. Nandito pa sa akin sinabi. So, ang haba ng pila. Grabe, talagang wala akong masabi. Sobrang haba ng pila. Kaya yung ngayon, I experienced one time that's it. Wala din naman ako nabili ng Black Friday. Wala, gusto ko lang ma-experience. Nagbabala kami ni Ini mag Black Friday sa Thursday. Ang siste, wala. Meron tayo ibang store, ayoko naman doon pumunta. Malapit na ako sa bahay, guys. Wala nakapulutuan niya. So, meron ako dyan plano. And then, celery, kailangan ng celery sa lulutuin namin bukas. Hindi ko na siya i-rep kasi gagawin naman yan bukas. Tsaka malamig naman yung panahon. And then, bumili din ako ng 3 pirasong zucchini. Di ba sabi ko nga sa inyo, kung sa Costco ko ito binili, Diyos ko, balki-balki, yung parang 10 ang laman. So, ito yung zucchini. Iro-roasted din yan. Kasi puro roasted kami bukas. Tapos, bumili din ako ng asparagus. Ano din yan ni Kanu bukas. Either i-bake or like, yan. Asparagus. Lagyan natin yan dyan. Yes. Tapos, bumili din ako nito. Butternut squash. This one is really important. Yes. And then, bumili ako ng big shrimp. Hindi ko na siya ilalagay sa rep. Ito, yung binili ko kanina. Binili ko sa Sprout. Yeah. Nilutuin ko lahat. My God, madadapa pa ako. Yes. Yan ko na yung ilalagay dahil hindi na siya necessary ilagay ko pa sa rep. Bumili lang ako ng 2 sibuyas. Wala masyado akong pinamili talaga guys. Kasi, ang pinaka-special lang naman sa lulutuin ko ay yung turkey. Kasi mostly ang vegetable naman, nagluluto kami ng vegetable. Tapos bumili lang ako ng itlog. Ito. 16 piraso ba to? 18 piraso. Ito kasi hindi ko na rin ito i-rep. Ganun yan. So, malamig naman ang panahon at saka itong carrot. Hindi mainit ang panahon dahil taglamig na ba? Ayan, lagay ko yan siya dito. Lagay ko yan dyan. At saka ito. Hindi na i-rep. Para kita ko. Ayan. Ito yung binili ko sa Sprout. Meron pa. Ayan. Dito ko ilalagay para hindi naarawan. Diba? Okay, ganyan lang guys. So, itlog. Diyan ka na muna. Yes. And then, ito binili ko sa Costco. May gagawin ako mamaya. Smoked salmon. Yeah. Meron akong gagawin bukas. Kasi hindi pwede ng mga crackers, tsaka cheese crackers. Hindi pwedeng gano'n. And then, bumili ako ng steak for him. Ayan. At saka bumili ako ng ibang klase ko na cauliflower. Yes. Yung cauliflower ko. And ito, bumili ako ng cucumber.
So, instead na crackers yung gagamitin namin cucumber. Makikita nyo yan bukas. Kung paano ko ipiprepare ang aming pika-pika. Yes. So, dun lang siya. Ito, mga cauliflower na binili ko. Dalawang flavor lang ang binili ko. Binili ako ng 5. Yes. Tapos, lagay na natin to sa rep. Itong sa freezer. Sa freezer natin ito ilalagay. Yan. Lagay natin sa freezer. Ayan, freezer natin. Dahil hindi na naman okay na yan. Ito hahatiin ko. 2 lang ang ilalabas natin. And then, ito pa, isang bag pa. Bumili ako ng blueberry. Kasi meron ako dito na raspberry. At may gagawin din ako dyan. Dahil puro healthy nga tayo bukas. Diba? Meron ding bumili din ako ng kamatis. Itong kamatis, hindi pwede itong mabugbog. So, I need to put that there. Yes. And then, bumili ako ito. Pakikita nyo kung anong gagawin ko bukas. Saka iba't ibang klase na olives. Ito yung pinakang pika-pika namin, yung mga olives, diba? Dahil hindi nga kami pwede, hindi ka naman ng crackers. So, gaganyan lang kami bukas. Tapos gagawa siya ng devil egg. I don't know guys, bukas papakita namin kung paano gumawa ng devil egg. So, yes. Yes, yan. Lagay ko lang yan sa rep. Ayan. And then, ito din kailangan nasa rep yan. Ito yung kasama to sa pika-pika bukas. Alam ko naman may mga cheese pa kami dito. Kaya hindi na ako masyadong bumili ng marami pang cheese. And then, bumili ako ng balsamic vinegar. And then, ito. Hindi ko nakalimutan. Kasi may gagawin ako dito bukas. Yes. Yes. Ayan. Meron ding, bumili ako nito. Hindi ko dinamihan kasi nga, alam niyo naman, pag dumadami. Tapos, bumili din ako ng special balsamic vinegar. Itatry natin to kung ayos siya. So, ito yung pagkain ni Litalo bukas. Ngayon pa lang ngayon ang pagkain niya. Nilutuan na siya ng tatay niya ng kanyang food. So, ito ire-rep din natin dahil bukas pa naman to. Lagay natin dito sa mga cheese. Para alam natin kung saan natin kukuhanin, di ba? Ito mga cheese yan, lahat ng mga Tapos, ang ginagawa ko sa steak, guys. Ginugrupo ko na yan. Okay? Atin ang ayusin para bukas, hindi na tayo magagloves tayo dahil malamig, magugos ng kamay. Ayan. Ilalagay natin siya sa small ziplock. Ayan. Tingnan tayo dito ng mga ilang ziplock. Ilan ba yan? 5. Okay. Yung steak niya, bukas ko na ilalabas. Ilalagay ko na sa to. Kasi bukas pa naman lulutuin. So, sa maga. Or ma'am. Ayan. Diba? Para mabilis. Para pag isa lang ang kailangan, hindi siya yung ayan, lagay natin dyan. Ano na to? Ready to cook na to. Mamarinate na lang. Ayan. Mamaya ko ayusin. Pupunasan ko at mayroong ito yung pinakang magandang cut ng curry, guys. Ito ay beef loin New York steak. Ayan. Yung iba abalang-abala. O, diba? Ganyan lang naman ang pag bumili kayo ng ng steak na marami, igrupo nyo na para ilalagay na lang sa rep. Diba? Ayusin ko yung rep dahil ayan. Lagyan natin sa basurahan. Ba? Ayan. Bukas pa naman ito lulutong. Kahit itap ko na ngayon. Alam niyo yun. Ayan. Ay, ako. Pwede natin sa freezer. Ang tanong. Ayusin natin yan. Kasya yan. Yes. Diba? Dalawa lang. Kasya yan. Okay, lipat natin. And then, sabi ni Kano, hugasan ko daw ang turkey. O, di hugasan. Okay.
my God, it's so heavy. Ayan. Alam mo, binatid. Kailangan ko lang kainin. Kakainin ko na yung mamaya. May bell pepper pa. Ayusin lang naman. Ayan. Kasi para may space ako dun sa lagyan natin itong itlog. Gusto ko ito lalagyan ng itlog namin. Oh, diba? Oh. Oh, shit. Sorry. Kasi baka mabasot, baka maano yung kalamansi, yung aking, yung kamatis ko. Importante yung kamatis na yung mamaya. Malaglag ka pa dyan. Ayan, para lang magtimbang. Oops. Ayan, teka lang. Tapos meron pa ako dito nilagyan ng ito. Kaya hindi ako masyadong nagluluto. Ayan ang problema. Yung space. Okay. Tapos yung itlog, lagay na natin bago mabasag. Okay. Then pagkatapos nagtutulog na ako. Ayan. Mabasag ito. Alang-alang. Ayan. Ayan. Mag-save pa siya doon. And then, the rest of the egg, we can put on a mangkok. Ayan. Okay, guys. Diba? Guys, hugasan natin ang turkey. Maliit lang yung turkey. Nung pang isang araw ko ito nilabas. Nung Monday. Dahil, para hindi sa pilitan ang pagtutunaw. Alam yung take your time. Para hindi yung ibababa sa tubig. Para ma-defrost lang. Diba? Hindi masyadong malaki ito compared sa mga iba na nagluluto. Yung iba kasi super laki ng turkey. Akala nyo ba? At mahirap lutuin yun. Ito. Ayan. Kasi nakita nyo yung tubig. Ayan. Basura na natin. Naantok na ako. Ganito siya. Tapos may kasama siyang inner. Yung mga atay. Atay to. At saka, masarap to guys. Favorite ko to. Minsan nilalabo ko lang to. Kasi, ang purpose nito, ilalagay ko sa sa gravy. Pero ako, pag pinakuluan na, kinakain ko yan. Naalala ko nung una kong kain ng turkey. Hugasan nyo lang. Yung unang kain ko ng turkey. Yan, meron pa yung parang puwit yata to. Sinasama yung paglalabog. Saka yung may leeg pa to eh. Ayan. Ayan. Masarap to guys pag nilabog niya. Parang ilalaga nyo to. Malinis na naman siya. Hugasan lang. Tapos papapikpikan lang kasi imamarinig ko na siya. Ibabrain natin siya sa ayan. Ayan mo na tumiktik siya dyan. Ibabrain sa asin. Sa Himalaya salt. Ganun ang pag-ano. Alam mo sinasabi nga si Kanu eh. Ilipat ko nga ito dito. Dahil baka maipit yung atay. Ayan. Lagay ko dyan. So, ganyan guys. Yung iba, nagrarab sila ng lemon. Nilarab nila yung lemon sa turkey. Hindi ko alam. Siguro para sa lansa. The way naman magluluto namin guys, hindi malansa. Maniwala kayo. Masarap. Tapos crunchy pa. Basta andap lang yung apoy. Hindi kasi yung gawin namin lutuan, hindi siya yung katulad ng iba na ano siya. Tawag dito. Na very, hindi natin eh. Yung para bang yung ano tawag yung iba kasi ibang magluto, hindi nagrarab sila ng butter, kami hindi. So, maraming asin. Guys, maraming asin ang pagmamarinig niyan. Yes. 24 hours siyang irarab. Tapos, sabi ni Kano, ano ba yung sinabi niya ilalagay ko? Tawagan ko nga at baka magkamali ako. Okay, natawagan ko ng asawa ko. Sabi niya, irarab ko lang daw to. Teka lang. Irarab ko lang daw sa Himalaya salt. Okay, gawin natin yan. Sundin natin ang utos niya. Ayan, ganyan. Okay.
I-rub daw sa skin. Ayan. Okay. Tapos yung sa loob. Guys, okay lang na maraming na maraming salt. You know, I need to take a video for my coworker kasi he's asking me my recipe, how to prepare. So, mag-English tayo ko. Ang pangalan niya si Abby. Hello, Abby. This is how I made my turkey. So, after you wash the turkey, let them drain. After na drain, you rub if you have Himalaya salt, that's better. Rub it a lot. And inside and out. Yes. Diba? Oh, see? Rub it a lot of salt is better. It's not gonna be salty because we're gonna marinate our turkey for 24 hours. Yes. Ayan, there you go. Inside and out. Don't worry if it is too much salt because tomorrow, 2 hours before you cook, you wash it. Diba? You wash it. Okay? After that, after you marinate with salt, then use this kind of rub. So that the flavor, it will be what you call that, Abby? It will be really touch the turkey. A lot of this. Hold on, let me put on the other side. I know you're gonna wash the turkey, but Diyos ko, hindi pala naka-play, guys. Ano ba yan? English ako ng English, hindi pala naka-play. Ay, lagot na, patay na tayo. So, Abby, take 2. Abby, so what happened? I washed the turkey. After I washed the turkey, you drain the turkey. After you drain, get some salt. Like if you have Himalaya salt, it's better. Yes. And then after you rub the salt everywhere, like inside and out. Yes. And then after that, you will rub here. This we're using this kind of rub. Hold on. They call Battery Poultry Blend. I will show you. My hand is still dirty. Hold on there. Yeah, this one, Abby. That's the brown we're using. But it's okay if it is a lot because tomorrow, after you grind this one for, well, it looks like it's not gonna do 24 hours because you're working this morning. But in case you can make tonight, at least more than 20 hours at least, or like yeah. Then the following day, like tomorrow, wash it. You're gonna wash the turkey, diba? Right? I speak Tagalog to Abby. See, I put a lot. And then inside, yes. See that? Yeah. And then tomorrow, you decide to cut the backbone. You're gonna cut the backbone. That's how we do. Like I'll demonstrate to you. Mahirap if you have a friend English. See, look at that. Here, Abby. Tomorrow, after you wash it, you're gonna cut this back. Like you need to have a good knife. And then you're gonna plait it on the other side. It's really good. So that's how and then after you marinate, like say tomorrow you're gonna wash it, right? After you wash it, what you're gonna do is, you know what you're gonna do? You're gonna rub again with like wash really good. You will rub again with the poultry. Hold on. Okay. After you rub it, the turkey, after you wash it, you will use this again tomorrow before you cook. At least 1 hour, wash it, and then paper towel, and then after you do the paper towel, and then you can just marinate again with this kind of rub. It's really good. Yes. You don't need to put the butter. We don't rub the steak the turkey with butter. Otherwise, it's gonna be really, easy to burn the skin. You know, either you use your grill or you use your oven. It's up to you. Yes. It's up to you which one you wanna use it. But us, we're using a grill. And we're using grill tomorrow. That's it. Abby, if you have questions, let me know. But this is how we make our turkey and it's really, really good. Yes. O, ayun guys. Sana naintindihan niya. So, ayun lang guys. Imamarinate lang to the whole siya. The whole, sino natawag? The whole night. Bukas pa yan, bukas pa namin yan huhugasan. Diba? Malapit na ako matulog. Ganyan lang guys. Pag that's the easy way to ano lang yan. Yung iba pag nagluto ng turkey, inaabot sila ng 4 hours. Yes, 4 hours. For us, we don't. It's at least, pag ganito kalaki, 1 hour. Yes. And then, patakloban natin ng oil. Bukas pa to.
Papaproba natin ng pork para hindi naman nakabuyang-yang sa rep, di ba? Nasaan na kayo? Para hindi nakabuyang-yang sa rep yung karne. Okay? Then, ilalagay na natin sa rep. Make sure I have a space for the meat. Yes. Okay? Di ba? O, di may space ako. Ayan, ganyan lang siya. So, bukas, ito naman, gusto ko to, lalabugin ko siya mamaya. Ilagay ko muna siya sa lalagyan para hindi siya nakakalat. Ayan. Guys, masarap itong labugin, lalo yung atay at balunan ng turkey, tsaka yung leeg. Oo. Malinam namin. Ayan. Diba? O, di nagkasya. Close the sesame na. Ayan. Ganun lang guys, ganyan lang ang pag-prepare ng turkey. I mean, our way, okay? That's our way. Lahat tayo iba-iba ang way ng ng turkey. Yes. Some people, they bake for hours. And some people naman, they do deep fry. Yung whole na turkey. Inaano nila yan. Diyos ko, mag-iingat kayo pag kayo nag-fry ng turkey, nag-deep fry. Kasi, umaawas minsan sa umaawas siya sa, tawag dito, yung oil umaawas sa kalan. Kaya mag-iingat kayo pag nag-deep fry kayo. Hindi pa namin natatry. At wala akong balak i-try yun kasi dangerous din. Talaga may process, guys. Saka sa outdoor. Outdoor nyo gagawin, hindi pwedeng indoor. At naku, baka masunog ang bahay nyo. Or, mag-a-alarm ang inyong smoke detector at ang inyong fire alarm. Dahil magiging mausok ang bahay nyo. So, mostly yung pinapry ang turkey, sa backyard sila kukuting pa yan. Teka lang, ilalagay ko to. Hindi ko baka sila ay magmamasama sa itong mga vegetable ko. Hindi ko pagpisiksikan doon. Ayan. Ito lang namang importante sa mga namin. Ayan. Mostly ganyan ang handa lang namin pag Thanksgiving. Hindi kami masyadong nagluluto-luto dahil pag may bisita siguro, ayun. Pero pag walang bisita, hindi na. Ang special lang naman turkey. Excited ako sa turkey. Alam niyo kung bakit, guys? Hindi ako kumakain ng turkey for any should be once a year lang ang kain ko ng turkey. As in, once a year lang. Once a year lang ang kain ng turkey. Kaya excited ako pag Thanksgiving kasi kakain ako ng turkey. Yes, ayan. Once a year ang turkey ko. Pati si hindi rin masyado sa turkey yan. Hindi rin masyado kami nag-aano. Diba? Linis na. Hugasan ko na to. Total. Late na nga rin ako natulog. Late na naman ako tutulog. So, bakit pa hindi natin tapusin? Para pagising ko. May pasok ako tonight. At isagawa ko na yung pinapagawa ng asawa ko. Diba? Bukas magluluto ako ng butter shrimp. Yes, butter shrimp tomorrow. Pang ano lang yan. Mostly kasi pag Thanksgiving, guys, ang mostly namin, marami kang mga pika-pika. Yes. Mostly ganun. Hindi na po. Mainit masyado ang ating tubig. Antok mo talaga ako, guys. Gusto po, alam nila. Mahirap pala matulog pag ganitong nalipasan ka na ng antok, di ba? Sana mahaba ang tulog ko ngayon. Kaya lang mamaya alas 4, ay sorry, maingay. Mamaya alas 4 pupunta ako sa tailoring. May pinaputol ako, susukat ko daw. Kung ano na nangyari. So, mamaya pa naman yun. Kahit anong oras ako natulog, lagi ako maaga nagigising. Hindi ko alam, guys, kung bakit. Why? Hindi ko talaga alam. Siguro nasanay na yung katawan ko, di ba? Lagyan natin itong vegetable dito. Ayan. Yes. Yan lang ang namin. Kasi bukas, puro kami pika-pika lang, yung mga finger food lang, na healthy. May gusto akong gagayahin ko yun. At wala. Tuna with cucumber. Nakita ko siya. So bukas, mag-i-invention tayo. Tingnan natin, para magamit din natin siya sa party natin. Sa mga darating na party. Ayan guys, okay. Tapos na. Ayan na yung ating inihanda para sa lulutuin natin bukas sa ating Thanksgiving. So we'll see natin bukas. Tuturuan ko kayo kung paano maghanda ng Thanksgiving meal. Siguro magla-live ako. Yes. Ayan. Alam mo, kahit antok na ako, gusto ko pa magpunas-punas. Ewan ko ba naman. Talaga ang obsession ko. Tawa ng tawa si Kano. Sabi ko, Daddy, this is the right sentence. Sabi niya, ano yun? Cleaning is my obsession. Sabi niya, yeah, it's very you. Sabi ba naman? Talaga. Niloloko ko siya kagahapon. Sabi ko sa kanya, magpapagawa ko ng ilong. Naku, uminit ang ulo. Sabi niya, dumali ka na naman. Hindi ko sinabing binibiro ko. Parang alam yata, seryoso ako. Dumali ka na naman. Sabi ko, ay, naku. Hindi nga mabiro kasi Mr. Tompkins. So, lagay ko itong sinigang at makampira. Mukha naman kasya, mukha lang, pero hindi.
Lagyan natin yun kasi mahirap na makamasira. Alam mo yun. Masayang yung pagkain pag nasira. Shoot! Nagkasya siya. Okay. Ayan na guys, malinis na ang kusina, tutulong na ako. Si Litalo naman, hindi naman nagkakalat yan. Hindi lang katulad ng ibang bata, halungkat ng halungkat dito. Eh, hindi na siya bata, malaki na siya. Pero hindi yan katulad ng ibang bata. Ng ibang kabataan na kutingting ng kutingting, no? Mabait yan. Very behave. Ulis-ulis lang ako. Hindi mo maasa kahit ng baby yan. Alam niyo ba yan, nung bata yung anak ko, never yan nagsulat. Never siya nagsulat sa wall. Oo. Hindi pati yan pala subo ng mga, halimbawa pag may nakitang, let's say may nakitang may nakita siya na, let's say, may nakitang, halimbawa, bariya yung gano'n, di ba gano'n mga bata pag may nadampot, isinusubo. Yan hindi. Hindi siya pala subo ng kung ano-ano. Kaya hindi kami natatakot nung pag may naiwanan kami sa something sa floor. Yung mga libro nga niya, nung bata pa siya, hindi niya sinisira. Oo. Napaka-ingat niya sa mga laruan niya. Hindi ko alam kung ano siya or parang never ko siya nakitang never ko siya nakitang nagsira ng libro. Di ba yung mga bata ganun, pinupunit yung libro, parang tuwan-tuwa silang ginagawa nila yon. Siya hindi. Never niyang ginawa yon. Yan. Palis-palis pa ako. Nag-vacuum naman ako ng isang araw, kaya alam ko malinis ang bahay. Yes. Yes, guys. Ayan. Pupunta na ako sa taas dahil antok na talaga ako. Nararamdaman ko na yung mata ko. That's it, guys. And thank you for watching. Super aga ng vlog ko ngayon. As in, after work, vlog agad. Okay, guys. That's it, guys. Thank you for watching, guys. And to everyone, happy Thanksgiving po. At ingat po tayong lahat. At huwag po natin kalimutan magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyayang pinagkaloob niya sa atin. At sa lahat po na may birthday, happy birthday po kay Ate Lumeng. Once again, Ate Lumen, happy birthday po. Maraming salamat po. Ito po si Manager Judy nagsasabi hanggang sa muli. And happy Thanksgiving. Bye!